Sabi nila, kapag ikot daw ng ikot sa iyo ang pusa, ay inilalayo ka daw nito sa kapahamakan. Ito yung pinaniniwalaan kasi nila na madalas daw may umiiyak na babae dito at may tinatawag na pangalan. Pagkat ito yung ano to, nagulat ako sa pusa. Ming, Sunod na sunod. Tanong sa viewers bakit sunod na sunod sa'yo? mga kalahi, ano kayang dahilan bakit sunod ng sunod? Kanina pa ito, pagbungad pa lang natin kanina, sumusunod na ng sumusunod. Sa hindi kalayuan, matatanaw natin dito ang tinatawag nilang kuta. Bago tayo makarating dito, ito kaagad ang ating makikita. Ito ay isang bahagi ng mga guho ng kutang ipinatayo noong 1844 ni Padre Pedro Soto. So sa katunayan mga kalahi, nandito tayo ngayon sa Barangay Mangarin upang idiskubre ang kakaibang lugar na ito na pinaniniwalaan nilang pinamumugaran o pinamamahayan din ng mga multo. Ngayong araw ay samahan nyo ako at libutin natin ang pinagkutahan o pinaniniwalaang pinagkutahan ng mga sinaunang Hapon na ayon nga sa ating natanungan at ating nababalitaan ay marami daw mga misteryo at kababalaghan ang mga naririnig at nakikita dito. Ngayong araw ay samahan nyo kami at kasama ko si Mendo rin yung mangyan at sinamahan niya ako dito sa lugar na ito upang alamin kung ano nga ba yung misteryong mga nakatago dito. At kasama ko rin yung aking isang kaibigan na si Fards upang puntahan din ito. Nakikita nyo ba yung makakapal na pader na ito? Sa hindi kalayuan din ay makikita natin itong napakalaking baliti na ito na sa katunayan ito ay talagang inabot na ng daan-daang taon bago pa ito nadiskubre ng mga tao. May mga butas dito tayong nakikita. Ano kaya ito? Ito. Pinapansin mo, may butas dyan. May butas din dito. Sa kanyon daw yan. May butas mga kalahi. At tanaw na tanaw doon yung kabilang area. So ibig sabihin itong lugar na ito ay talagang hideout ng mga Hapon. Hapon ba o Amerikano? Kastila daw. Kastila. Pansinin mo, wala silang ginagamit na bakal. Ultimo lahat yan. Ano, sa dagat? May mga bato lahat sa dagat. Sobrang tibay. Sabi nila, yung mga ganitong semento daw ay hinahaluan nila ng puro dagat yan. eggshell at yung mga shell ng dagat. Ayan o. Kanina pa nandito itong pusa na to. Yan din yung sunod sa akin dati. Itong pusa na ito, yung pinaniniwalaan na sabi nila, kapag ikot daw ng ikot sa iyo ang pusa, ay inilalayo ka daw nito sa kapahamakan. Ano, di bata yan. Oh, di ba? Halika dito. Anak, halika dito, anak. Anak ko to. So ngayon mga kalahi, makikita natin dito yung sobrang tindi ng pagkagawa. Kakaiba yung nararamdaman ko dito. Ito, pansinin nyo. Para talaga siyang may bakas ng nakaraan. Ito yung pinaniniwalaan kasi nila na madalas daw may umiiyak na babae dito at may tinatawag na pangalan. Iikot tayo dito ngayon sa likod na to upang makita yung iba pang madidiscover natin sa likod na ito. Pero kapansin-pansin lang no na bakit ito yung pinili nila na maging kuta o tirahan. Ano nga ba yung mayroon dito sa lugar na ito? Anong sekreto
mayroon kayang kayamanan dito na pinag-iingatan ang mga Kastila noong unang panahon. Sapagkat kung makikita nyo, ngayon kapansin-pansin ang lugar na ito ay tila isang malawak na palaisdaan na. Kaya siguro noong unang panahon o noong araw ay daungan ito ng mga barko. At dito nila idinadala yung mga transportasyon nila noong araw. Bakit kaya yung mga sinaunang ganito, yung mga kuta, bakit pinamumugaran lagi ng balite, no? Buhay na buhay yung baliti, no? Ang laki, no? Tuko. May tuko. Ang laki, ayun, no, tuko. Sa taas. Ay mayroon nga, may mga nakatirang tuko dito. Siguro may mga diwata dyan. Sobrang dami dito. Sa mga ganito, hindi natin maiwasan yung mga elemento, kapre. Pero ayon nga sa source na panood ko, mayroon daw ditong umiiyak na babae. Hindi naman masama mga kalahi na maniwala sa mga kakaibang kwento ng mga taga dito dahil mismong sila ay nakasaksi na. Tayo ay pumunta lang dito upang i-explore. Pero kung makikita nyo nga, kapag personal nyong napuntahan itong lugar na ito, mamamangha kayo. Dahil paano nga ba nagkaroon ng ganto kalaking istruktura? Noong araw kaya, palagay mo gaano kalaki itong istruktura na ito? Malaki daw to, tinan mo, natibag na lahat, diba? Pero yung pader niya, nandito pa rin. Napapansin mo, diba, yung pader, pag tinamaan siguro yung pader na to, hindi maano ka ng bala, no? Hindi matablahan. Oo. Kasi yan, Marami daw namatay dito noong araw. Alam mo pa parts dito daw nila, pinupunta lahat ng mga kasamahan nila na namamatay. May posibilidad na may mga nakalibing pa dito. Pero sa sobrang tagal na ng panahon, nasira na. Parang yung relasyon nyo. Sa sobrang tagal nasira na rin. sakit naman. So ngayon mga kalahi, ito yung labas ng butas na tiningnan natin kanina. Napakatibay na to. Sana balang araw umabot pa at hindi lang ito masisira ng tuluyan. Pagkat ito yung ano to, nagulat ako sa pusa. Ming, Sunod na sunod. Tanong mo sa viewers, bakit sunod na sunod sa'yo? mga kalahi, ano kayang dahilan? Bakit sunod ng sunod? Kanina pa ito, pagbungad pa lang natin kanina, Sunod na sumusunod na ng sumusunod. Taga Baka isa ka rin sa mga tagabantay dito, hindi mo lang sinasabi. Pero meron nga akong na panood, sabi nila, kapag ang pusa daw ay lapit ng lapit sa'yo, meron daw negative energy na inaalis yan sa'yo. Yan ang sabi. Ang kita man ng pusa. dagat na kasi ito dito. Dagat na to? Yan, tawid na yan dyan. Yan ang kita mo yan, yung bundok na yan. Dagat na yan. Itong area na ito, dagat na. O, dyan, sa tawid na yan, dagat na yan. Paano sila kaya nakakapunta dito? Tsaka anong iniingatan nila dito? Bakit dito nila pinili na itinayo? Kaya siguro dito yung tinayo kasi malapit sa dagat, di ba? So halos lahat. Kaya siguro doon galing yung mga bato. Pagtawid dito, puro bato ng dagat, no? Imagine sa sobrang tagal na ng panahon, kung isip-isipin mas matanda pa sa akin lahat ng mga nakikita nyo na batong ito, mga kalahi. Mas matagal pa to sa relasyon ko eh. Yung? Napaisip na yung. Grabe. Dito tayo na mag-antibay, no? Oh, talaba. Talaba ang ginamit. May mga talaba na nakadikit. Yung pag-ibig ko sa'yo parang talaba. Ganun. Kahit patay na, nakadikit pa. Yun yung talaba. Bakit ba, Ming? Ano bang problema? Meng, bakit Meng? Mga kalahi oh, parang gustong magpaampon sa akin. Palibasa nag-iisa na lang ako sa buhay tapos ngayon ganyan pa. Nag-iisa sa buhay. Ang daming talaba talaga mga kalahi. Sa mga viewers natin dyan na may alam sa lugar na ito, lalo na sa mga viewers natin na taga dito mismo sa Barangay Manggarin, ano po yung totoong kwento ng lugar na ito? Ano yung kadahilanan bakit nila itinayo ang istruktura na ito? Na kung mapapansin nyo nga, tila lahat ng mga ginamit nila dito ay nanggaling sa dagat. Talagang pinag-isipan ng matindi. Itong area na ito ay talagang
may history na pinangyarihan. Kumbaga, minsan nang nagkaroon ng isang digmaan dito sa lugar na ito na sinabi nga nila na maraming namatay. At yun rin daw yung dahilan kung bakit maraming nagmumulto sa lugar na ito. Nakakain ba to? Sino mo? Anong tawag dyan? Kinakain ba yan, Pards? Hindi ko alam kung nakakain. Huwag mong subukan. Ano kaya to? Hindi siya nakakain. Kamatay yan. Ibang klase talaga. Bakit? Huwag kang umiyak. Shout out po kay Ma'am Jao from Japan. Siya po yung madalas na nagko-comment sa akin. Ma'am, tatanungin ko lang po kayo. Ano po yung nararamdaman nyo o nakikita nyo sa lugar na ito? Sapagkat ito na yung pagkakataon nyo na para kayo naman yung tanungin ko. Dahil madalas na nakikita ko na nagko-comment kayo sa aking mga vlog. Ano nga ba yung dahilan? Bakit kaya nangyari ito na ganito? At ibang klase talaga yung lugar. Inakyat na siya ni Mendo rin yung mangya, no? May pugad ng ibon sa ilalim. May itlog. May itlog. Mag-iingat ka dyan. Pataas o parang mas mataas pa yan? Parang mas mataas pa siya noong araw. Ano yan yung siguro? Ibag din. Okay, ang dami nagbagal. Ibang klase. Ano yan? Ingat ka dyan. Yung pusa sumusunod din, oh. Mga kalahi, tignan nyo. Mabuti pa yung pusa sumusunod sa akin samantalang yung ex ko. Iniwan ako. Bakit ka, bakit ka iniwan? Personal question yan, oh. O bakit nga ba? Pugad o, tingnan mo yan. Ano yun? Itlog yan. May itlog? Tingnan mo. May pugad. Baka pugad mo yan, Ming. Pugad siya ng isang maliit na ibon. At sabi nga, ay may itlog daw. May itlog nga. Anong tawag dito mga kalahi sa ganitong pugad? Bugad na ano yan, balin sa sayaw? Hindi siya balin sa sayaw, maliit lang siya eh. Pipit siguro to. Pugad ng pipit. Kinakabahan ako sa lugar na to, oh. Ming, baba ka na. Oh, halika dito, baba. Pakiramdam ko dito sila nakahiga lahat habang sila ay binobomba ng mga sinaunang digmaan dito. Yun, ito yung nararamdaman ko dito. Mabigat yung pakiramdam ko dito. Yung pakiramdam na mainit, as in mainit talaga. Dito sa lugar na ito, mga kalahi. Kakaiba. Pinapawisan ako. Baka dahil tirik na talaga yung araw, no? Ibang klase. Anong napapansin nyo dyan? Parang, buo to hanggang dyan. Oh. Parang may mga nakatira dyan sa baliti. Pag nandito ka, may mararamdaman ka na may mga... What if gabi ka kaya pumunta dito? Ano kayo yung pakiramdam? Kasi ngayong umaga pa lang, Kagabi mo punta dito, pero dahil marami. ibig sabihin para siyang ano, yung nakapalibot na talaga dito. Ayan dito, hindi mo rin masabi na walang naiwan dito. Maraming naiwan yan dito, lalo na yung mga masasayang alaala. Nung kayo Yung mga alaala na hindi nila malilimutan kahit patay na sila, nandito pa rin yun. Kaya sa mga lugar na pinupuntahan natin, dapat mag-iwan tayo ng masasayang alaala. At yung alaala na naiwan ko dito, itong pusa na to, sana pagbalik namin, nandito pa ito. Ming! Ming! Ang bait talaga mga kalahi. Baka gusto niyo pong ampunin kasi napakabait ng pusa na to. Sunod lang siya na sunod na. Sunod lang talaga siya ng sunod. Ang sarap yakapin. Balik tayo ulit dito. At ipapakita ko sa inyo yung mismong itsura niya. Ming, halika dito, Ming. 1910, 2000. Halika. 1844. Imagine 1844 sa panahon natin ngayon. Kung iisipin, wala pang teknolohiya na masyadong advance nung mga panahon na ito. Kung papansin ninyo, ito po ay almost 100 years na nung 2010. So isipin nyo 2020 na, so nasa 120. 180 years. Itinayo siya 1844. 1844. Nasa 180 years na, minus ko. Itong lugar na ito. Itinayo tong kuta na to. Wow.
Nasa 180 years na yung bato na pala na yan, no? So ibig sabihin, mas matanda pa siya ng 3 beses yung 80 sa akin. Kaya pala, memorable na ang lugar na ito. Imagine, 2010 una nilang idineklara siguro ito na open for public. Pero private siya ha, kasi ito ay nasasakupan po ng isang Rin to yung bayan ng San Jose. barangay Manggarin, pero nasasakop siya ng isang lote. Sa mga gusto pong pumunta dito, wag po kayong mahiyang mag-comment para kahit papaano ma-guide namin kayo ni Mendorin yung Mangyan dito sa lugar na ito. Yun, salamat po sa patuloy nyong panunood sa vlog namin. Sana mayroon kayong kahit papaanong may natutunan tungkol sa lugar na ito. Alam kong napanood yun na ito sa mga dating nag-vlog, pero may gusto lang talaga akong puntahan, kaya pinuntahan ko siya. Kaya maraming salamat po sa patuloy nyong suporta kay Mendorin yung Mangyan, na patuloy siyang sumasama sa akin ngayon, at kay Pards na kasama natin ngayon, at sa pusa na makulit. Sa pusa naman ako. Yun, mag-iingat kayo mga kalahi, at shout out po sa lahat ulit ng mga mananahi ng Taytay Rizal, sa lahat ng mga taga Antipolo. Yan, mag-iingat po kayo and God bless.